Maging sa El Nido, Palawan, hindi sinanto ng Bagyong Tino ang isang kumbento, pati mga ospital, paaralan at mga bahay. Sa taas ng baha, mga kapuso, muntik malunod ang isang rescuer. Nakatutok si Mariz Umali. Nag-aalib po yung hangin ang humampas sa bayan ng El Nido sa Palawan kaninang umaga. Halos matumba ang mga puno habang rinig ang malabuhawing lakas ng hangin dala ng Bagyong Tino. Animoy magliliparan na ang gamit sa kuhang ito. Malakas din ang buhos ng ulan. Maging sa loob ng gusali ng Philippine Ports Authority, dama ang hagupit ng bagyo. Wala na. Wasak na. Ang hanging bridge na ito sa Barangay Bukana nahati. Sumuko na talaga. Mag-aalas 5 ng madaling araw kanina nang maitala ang ika-8 at huling landfall ng Bagyong Tino sa El Nido, Palawan. Bago nito, tumama muna sa Batas Island sa bayan ng Taytay ang mata ng bagyo. Ang ilang taga-barangay Kataban umakyat na sa bubong para makaligtas sa baha. Tuluyan na rin natanggal ang bahagi ng bubong ng covered court na ito. Habang natumba at humambalang sa daan ang punong ito, dahilan para di madaanan ng kalsada. Ilang kawani at pasyente naman ng Northern Palawan Provincial Hospital ang inilikas dahil sa pangambang bumigay ang kisame ng isang gusali. May mga bangkaring pinalubog ng naglalakihang alon sa Barangay Pali. Sa bayan ng San Vicente, may mga bahay na tuluyan ng di mapapakinabangan dahil nasira. Lakas na naman ang agos, kanina hibasto. Nakalutang sa paligid ang ilang gamit at bubong mula sa iba pang nasalantang bahay. Lubog din sa kulay tsokolating baha ang maraming kalsada. Pinalipad din ng malakas na bayo ng hangin ang bubong ng mga bahay sa island municipalities tulad ng Salinapakan. Maraming lugar din ang nalubog sa baha gaya ng National Highway sa bayan ng Rojas na nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Nasira rin ang isa pang hanging bridge sa Barangay Karamay na halos poste na lang ang natira. Habang gumamit naman ng galon ang mga taga-barangay Maoyon sa Puerto Princesa para magsilbing floater habang lumilikas sa mas mataas na lugar. Sa taas ng tubig, tulong-tulong na sa pagsagip ng mga apektadong residente ang mga rescuer. Ang ilan sa kanila, sumuong sa malalim na tubig kahit walang rescue boat. Yung pong pulis na nakaupo sa graba, muntik nang nalunod. Kasama nung nandyan na nag-aantay sa nag-rescue sa labas. Pero sa kasagsagan ng operasyon, isang rescuer ang muntik malunod. Nila ako narinig dahil sabi ko malalim yung part na to. Naghubad ng kanyang life jacket. Siguro nahirapan nga magkilos dahil naka-uniforme. Ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli, binaha. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School sa bayan ng Araceli. Gayon din ang Barangay Health Center ng Bohol sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.